Noong gabi ng Pebrero 1, 1959, isang grupo ng siyam na hiker na pinangungunahan ni Igor Dyatlov ay misteryosong nawala sa hilagang bahagi ng Ural Mountains sa Russia. Ang insidente ay naganap sa isang lugar na ngayon ay kilala bilang Dyatlov Pass. Sinabi ni Dyatlov sa kanyang sports club na magpapadala siya ng telegrama pagbalik nila. Ngunit hindi na ipadala ang telegrama na iyon at wala sa mga hiker ng tinaguriang Dyatlov Pass incident ang muling nakita ng buhay. Noong gabi ng Pebrero 1, 1959, isang grupo ng siyam na hiker na pinangunahan ni Igor Dyatlov ay misteryosong nawala sa hilagang bahagi ng Ural Mountains sa Russia. Agad na isinara ng gobyerno ng Soviet ang kaso ng Dyatlov Pass at nagbigay lamang ng manipis na paliwanag na nagsasabing namatay ang mga hiker dahil sa hypothermia o dahil sa kakulangan ng karanasan at maaaring sanhi ng isang avalanche. Pero ang mga hiker na iyon ay hindi kulang sa karanasan. Sa halip, ay experienced hiker pa nga sila. Ang mga hiker ay natagpuang may kakaibang pinsala tulad ng mga basag na bungo at baling ribs at isang babae na nawawalan ng dila at mata. Ang mga pinsala ay tila dulot ng isang malakas na puwersa na parang isang aksidente sa sasakyan. Ngunit walang sugat o senyales na nanlaban ang mga biktima. Ang mga hiker ay lumabas ng kanilang tent ng halos hubad at walang sapat na proteksyon laban sa lamig kahit pa nagyayelo ang paligid. Ang tent ay napunit mula sa loob na tila nagmamadali silang umalis, ngunit walang malinaw na dahilan kung bakit. Ang ilang damit ng mga biktima ay natagpuang may mataas na level ng radiation na hindi maipaliwanag ng kanilang mga normal na aktibidad. Ang opisyal na investigasyon ng gobyerno ng Soviet Union ay nagtapos na ang mga hiker ay namatay dahil sa isang compelling natural force. Ngunit hindi ito nagbigay ng detalyadong paliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga hiker ng Dyatlov Pass incident ay nagsimulang maglakbay sa niebe noong Pebrero 1, 1959, ang araw na hinarap nila ang kanilang misteryosong kapalaran. Noong natagpuan ang kanilang mga bangkay sa mga sumunod na linggo, ang kanilang mga kakaiba at kasuklam-suklam na mga pinsala ay iniwan ng mga investigador na nalilito at nasusuka. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng mga mata, ang isa ay nawalan ng dila, at marami ang tinamaan ng puwersang katumbas ng mabilis na kotse. Ngunit walang makapagbigay linaw dito. Agad na isinara ng gobyerno ng Soviet ang kaso ng Dyatlov Pass at nagbigay lamang ng manipis na paliwanag batay sa mga natagpuan mula sa kamera at diary na natuklasan sa lugar ng pagkamatay ng mga hiker na ipagtagpi-tagpi ng mga investigador na noong Pebrero 1, nagsimula ang grupo na maglakbay sa hindi pa pinapangalan ng pass patungo sa Otor 10. Habang tumutulak sila sa malamig na klima patungo sa paanan ng bundok, tinamaan sila ng mga snowstorm na pumutok sa makitid na daanan. Ang paglabo ng paligid dahil sa bagyo ay nagdulot sa grupo na mawala sa direksyon at sa halip na patungo sa Otor 10, aksidenteng lumihis sila papuntang kanluran at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang dalisdis ng kalapit na bundok. Ang bundok na ito ay kilala rin bilang bundok ng mga patay sa wika ng katutubong Mansi ng rehiyon. Upang maiwasan ang pagkawala ng altitude na kanilang nakamit o marahil dahil nais ng grupo na magsanay ng camping sa isang bundok na dalisdis bago ang kanilang pag-akyat sa Otor 10, nagdesisyon si Dyatlov na magkampo sila doon. Wala nang narinig sa kanila pagkatapos nito. Noong Pebrero 20, wala pa rin komunikasyon mula sa mga hiker kaya nagsimula ang isang search party. Ang volunteer rescue force na naglakbay sa Dyatlov Pass ay natagpuan ng campsite, ngunit wala ni isang hiker ang nandito. Dahil dito, ipinadala ang mga military at police investigators upang alamin kung ano ang nangyari sa nawawalang grupo. Noong dumating sila sa bundok, hindi sila gaanong umasa. Bagaman ang grupo ay binubuo ng mga hiker na may mataas na karanasan, ang rutang pinili nila ay napakahirap at ang mga aksidente sa mga mapanganib na trail na ito ay tunay na mapanganib. Dahil nawawala na ang mga hiker ng matagal, inaasahan na ng mga investigador na makakita ng isang kaso ng isang kahindik-hindik na aksidente sa mapanganib na area na iyon at dahil na rin sa klima ng lugar. Natagpuan nila ang mga bangkay, ngunit ang estado ng mga bangkay ay nagbigay lamang ng higit pang mga tanong. Simula noong Pebrero 26, ang pagkakatuklas ng mga bangkay ay nagbukas ng tunay na misteryo ng Dyatlov Pass incident na patuloy na nagbibigay ng palaisipan sa mga tao hanggang ngayon. Noong dumating ang mga investigador sa campsite,
Ang unang napansin nila ay ang mga tent ay napunit mula sa loob at halos nawasak. Samantala, karamihan sa mga kagamitan ng grupo kabilang ang ilang pares ng sapatos ay naiwan sa kampo. Natagpuan nila ang 8 o 9 na mga bakas ng paa mula sa grupo. Marami sa kanila ay malinaw na ginawa ng mga taong walang sapin sa paa, medyas lamang ang suot o isang pares ng sapatos. Ang mga bakas na ito ay patungo sa gilid ng kalapit na kagubatan, halos 1 milya mula sa kampo. Sa gilid ng kagubatan, sa ilalim ng isang malaking cedar, natagpuan ng mga investigador ang mga labi ng isang maliit na apoy at ang unang 2 bangkay. Sina Yuri Krivonishenko, 23 taong gulang, at Yuri Doroshenko, 21 taong gulang. Sa kabila ng mga temperatura na -13 hanggang -22 degree Fahrenheit, sa gabi ng kanilang kamatayan, parehong natagpo ang walang sapatos at nakasuot lamang ng underwear ang mga katawan ng 2 lalaki. Nagtaka sila dahil alam naman ng mga biktimang malamig ang klima, subalit bakit hindi sila nagsuot ng kahit anong damit para maproteksyonan sila sa lamig. Natagpuan nila ang susunod na 3 bangkay, sina Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, 22 years old, at Rustem Slobodin, 23 years old, na namatay sa kanilang pagbalik sa kampo mula sa cedar tree. Ang mga imahe ng kanilang mga bangkay ay ilan sa mga pinakakahindik-hindik na larawan na nakunan sa investigasyon ng Dyatlov Pass. Habang kakaiba ang mga pangyayari, natuklasan ng mga investigador na malinaw ang mga sanhi ng kamatayan. Lahat ng mga hiker, ayon sa kanila, ay namatay dahil sa hypothermia. Ang kanilang mga katawan ay walang indikasyon ng matinding pinsala maliban sa mga sanhi ng lamig. Gayunpaman, hindi nito ipinaliwanag kung bakit si Doroshenko ay may kulay brown-purple na kutis o kung bakit may gray na bula na lumalabas sa kanyang kanang pisngi at gray na likido na lumalabas sa kanyang bibig. Bukod dito, hindi nito ipinaliwanag kung bakit ang mga kamay ng 2 hikers sa ilalim ng cedar ay nasugatan at ang mga sanga sa itaas nila ay naputol na parang ang 2 lalaki ay pilit na nagtatago mula sa isang bagay o isang tao sa puno. Samantala, si Slobodin ay may mga pinsala sa ulo na katulad ng isang taong paulit-ulit na bumagsak at tumama ang ulo, at si Kolmogorova ay may pasa na hugis baton sa kanyang tagiliran. Ang 2 hiker na ito, pati na rin ang iba pang natagpuan sa puntong ito, ay kulang din sa damit at nakasuot ng ilan sa mga damit ng iba, na nagpapakita na sila'y nagmamadaling umalis at walang sapat na paghahanda sa malamig na gabi sa kabila ng kanilang karanasan bilang mga hiker. Natagpuan ng iba pang 4 na bangkay 2 buwan pagkatapos na mas lumalim pa ang misteryo. Ang natitirang mga hiker ay natagpuan na nakabaon sa ilalim ng niebe sa isang bangin na 75 meters ang lalim mula sa cedar, na kilala bilang Dyatlov Pass din. At ang kanilang mga katawan ay nagbigay ng mas malagim na mga kwento kaysa sa mga naunang miyembro ng grupo. Si Nikolai, 23 taong gulang, ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa bungo sa mga sandali bago ang kanyang kamatayan, habang sila Lyudmila Dubinina, 20 years old, at Semyon Zolotaryov, 38 years old, ay may malalaking fracture sa dibdib na maaaring dulot lamang ng isang malakas na puwersa, katumbas ng isang aksidente sa isang sasakyan. Sa pinakakasuklam-suklam na bahagi ng Dyatlov Pass incident, si Dubinina ay nawalan ng dila, mga mata, bahagi ng labi, pati na ang tisyo ng muka at isang piraso ng buto ng bungo. Natagpuan din nila ang katawan ni Alexander Kolevatov, 24 years old, sa parehong lokasyon, ngunit walang ganitong klase ng matinding mga sugat. Iminungkahi ng pangalawang grupo ng mga katawan na ang mga hiker ay namatay sa magkakaibang oras dahil tila ginamit nila ang mga damit ng mga naunang namatay para mainitan, dahil hindi na rin magagamit ang patay nilang kasamahan ng mga damit. Ang paa ni Dubinina ay nakabalot sa isang piraso ng wool pants ni Krivonishenko, at si Zolotaryov ay natagpuan na suot ang fur coat at sombrero na Dubinina. Nagpapakita na kinuha niya ito mula sa kanya pagkatapos niyang mamatay, tulad ng ginawa ni Dubinina mula kay Krivonishenko. Ano ang tinakbuhan ng mga hiker at bakit nagmamadali silang umalis mula sa tent nang walang suot na damit? Marahil ang pinakamisteryoso sa lahat ay ang mga damit ni Kolevatov at Dubinina na nagpapakita ng ebidensya ng pagiging radioactive. Dahil sa ebidensyang ito, kahit na natagpuan ang mas maraming bangkay, lalong naging palaisipan ang misteryo ng Dyatlov Pass incident. Saan galing ang radiation na ito? Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, dahil agad na isinara ng gobyerno ng Soviet ang kaso at nagbigay lamang ng mga hindi malinaw na sanhi ng kamatayan at nag-isip
na ang pagkamatay ng mga hiker ay maaaring sanhi ng kanilang sariling kawalan ng kakayahan o isang natural na sakuna ang salarin. Noong una, maraming mga Soviet ang pinaghihinalaan na ang pagkamatay ng mga hiker ay resulta ng isang pag-atake ng lokal na tribo ng Mansi. Ang isang biglaang pag-atake ay magpapaliwanag sa paraan ng pagtakas ng mga hiker mula sa kanilang mga tolda, ang kanilang pagkagulo at ang pinsalang ginawa sa pangalawang grupo ng mga katawan. Ngunit ang paliwanag na iyon ay mabilis na nawala. Ang mga Mansi ay karaniwang mapayapa at ang ebidensya sa Dyatlov Pass ay hindi masyadong sumusuporta sa marahas na alitan ng tao. Una, ang pinsalang ginawa sa mga katawan ng mga hiker ay higit pa sa blunt force trauma na maaaring gawin ng isang tao sa kapwa-tao. Wala ring ebidensya ng anumang bakas ng paa sa bundok maliban sa mga bakas ng mga hiker mismo. Iminungkahi ng mga investigador ang isang mabilis at marahas na avalanche. Ang tunog ng pagbagsak ng niebe, isang maagang babala ng paparating na delubyo ay magpapatakbo sa mga hiker palabas ng kanilang tolda sa isang estado ng pagkawalang damit at tatakbo patungo sa linya ng mga puno. Ang isang avalanche ay maaari ding sapat na malakas upang magdulot ng mga pinsala na pumatay sa pangalawang grupo ng mga hiker. Ngunit ang pisikal na ebidensya ng isang avalanche ay wala roon at ang mga lokal na pamilyar sa lupang iyon ay nagsabi na ang isang natural na sakuna ay imposibleng mangyari sa Dyatlov Pass. Noong natagpuan ng mga investigador ang mga katawan, napansin nilang walang ebidensya na isang avalanche ang naganap kamakailan sa rehiyon. Walang pinsala sa linya ng mga puno at walang naobserbahang debris ang mga searcher. Higit pa rito, walang mga avalanche na naitala sa site na iyon dati at wala pa rin nagaganap mula noon. Sa mga opisyal na teorya na nag-iiwan ng mga maraming hindi na ipapaliwanag, maraming alternatibong paliwanag para sa Dyatlov Pass incident ang inilabas sa 6 na dekada na nakalipas. Habang ang marami sa mga ito ay labis na masalimuot, ang ilan ay tiyak na simple. Sinubukan ng ilang mga investigador na ipaliwanag ng kakaibang pagkilos at kakulangan ng damit ng mga hiker sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga epekto ng hypothermia. Ang irasyonal na pag-iisip at pagkilos ay isang karaniwang maagang senyales ng hypothermia. At habang ang isang biktima ay papalapit sa kamatayan, maaari nilang maramdaman na sila ay sobrang init na nagiging sanhi ng pag-alis ng kanilang mga damit. Ang trauma sa pangalawang grupo ng mga katawan sa bersyong ito ng mga pangyayari ay sanhi ng isang pagbagsak sa gilid ng bangin. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ng hypothermia kung bakit iniwan ng mga hiker ang kanilang mainit na mga tolda para sa malamig na mundo sa labas. Ang iba pang mga investigador ay nagsimulang subukan ng teorya na ang pagkamatay ay resulta ng isang pagtatalo sa grupo na naging marahas, marahil na nauugnay sa isang romantikong engkwentro. Dahil may kasaysayan ng pakikipag-date sa pagitan ng ilang miyembro na maaaring magpaliwanag ng ilang kakulangan sa damit. Ngunit ang mga taong nakakakilala sa grupo ay nagsabing sila ay karaniwang magkasundo. Bukod dito, ang mga hiker ng Dyatlov ay hindi kakayanin na magdulot ng pinsala sa kanilang mga kasama na higit pa sa Mansi. Ang puwersa na natamo ng ilan sa mga pagkamatay ay muli mas malaki kaysa sa maaaring gawin ng isang normal na tao at parang nabangga nga ng kotse ang katawan nila. Kahit na may mga teorya na ang KGB o mga nakatakas sa kulungan ang may kasalanan, nagsimulang maglabas ng hindi pangkaraniwang mga espekulasyon ang mga tao. Sinimulan nilang sabihin na ang mga hiker ay pinatay ng isang Menk, isang uri ng Russian Yeti, upang ipaliwanag ang matinding puwersa at lakas na kailangan upang magdulot ng mga pinsala sa 3 sa mga hiker. Ang teoryang ito ay popular sa mga taong tumutok sa pinsalang nagawa sa mukha ni Dubinina, habang karamihan ay pinaliwanag na ang pag-aakalang binisita siya ng mga maliliit na scavenger o marahil na nabubulok na dahil sa kanyang bahagyang pagka-submerge sa isang stream sa ilalim ng niebe. Ang iba pa ay tumutukoy sa mga ulat na dami ng radiation na natagpuan sa ilang mga katawan na nagdudulot ng mga teoryang ang mga hiker ay pinatay ng isang lihim na radioactive na armas pagkatapos nilang masumpungan ang lihim na pagsusuri ng gobyerno. Ang mga nagtatanggol sa mga ideyang ito ay binibigyan diin ang kanilang kakaibang itsura ng mga katawan sa kanilang mga libing. Ang mga bangkay ay may bahagyang kahel na kulay at tila lumiliit. Ang teoryang lihim na armas ay popular dahil bahagyang sinusuportahan ito ng patotoo ng isang pangkat ng hiker, isa pang grupo na nagkampo 50 kilometro mula sa pangkat ng Dyatlov Pass sa parehong gabi. Ang iba pang pangkat na ito
ay nagsalita tungkol sa kakaibang mga orange na bola na lumulutang sa kalangitan sa paligid ng bundok kung saan naroon ang grupo ni Dyatlov. Isang tanawin na binibigyang kahulugan ng mga tagapagtaguyod ng teoryang ito bilang malayong mga pagsabog. Ang hypothesis ay nagsasabi na ang tunog ng armas ang nagdulot sa mga hiker na tumakas mula sa kanilang mga tolda sa takot. Walang suot na damit, namatay ang unang grupo sa hypothermia habang sinusubukan nilang magtago mula sa mga pagsabog sa pamamagitan ng paghanap ng masisilungan sa linya ng mga puno. Ang pangalawang grupo, matapos makita ang unang grupo na nag-freeze, ay nagpa siyang bumalik para sa kanilang mga kagamitan, ngunit nahulog din sa hypothermia. Habang ang pangatlong grupo ay nahuli sa isang pagsabog na mas malayo sa kagubatan at namatay dahil sa kanilang mga pinsala. Si Lev Ivanov, ang punong investigador ng Dyatlov Pass incident, ay nagsabi na pinaghihinalaan niya noon at halos sigurado siya ngayon na ang mga maliwanag na lumilipad na spear ay may direktang koneksyon sa pagkamatay ng grupo noong siya ay na-interview sa isang maliit na pahayagan sa Kazakh noong 1990. Ang censorship at lihim sa USSR ay nagpuwersa sa kanya na iwanan ang linyang ito ng investigasyon. Ang iba pang mga paliwanag ay kinabibilangan ng pagsusuri ng droga na nagdulot ng marahas na pag-uugali sa mga hiker at isang hindi karaniwang kaganapan sa panahon na kilala bilang infrasound, sanhi ng partikular na pattern ng hangin na maaaring magdulot ng mga panic attack sa mga tao dahil ang mababang frequency ng sound waves ay lumilikha ng isang uri ng lindol sa loob ng katawan. Sa huli, ang pagkamatay ng mga hiker ay opisyal na inuugnay sa isang compelling natural force at ang kaso ay isinara. Sa wakas noong 2019, muling binuksan ng mga opisyal ng Russia ang kaso para sa isang bagong investigasyon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, sinabi ng mga opisyal na isa sa alang-alang lamang nila ang tatlong teorya, isang avalanche, isang snow slab o isang bagyo. At muli, ang kaso ay isinara sa isang malabo lamang na konklusyon na walang kriminal na aktibidad. Pagkatapos ay sinabi ng mga investigador noong Hulyo 2020 na ang mga hiker ay namatay sa hypothermia pagkatapos ng isang avalanche na may katulad na puwersa na itunulak sila palabas ng kanilang tolda at sa malamig na panahon. Ang opisyal na bagay ay ang bundok na pinag-usapan ay pinangalan ng Dyatlov Pass bilang parangal sa nawawalang ekspedisyon at isang monumento sa siyam na mga hiker ang itinayo sa Yekaterinburg. Naroroon ang mga taong na nakakaalam kung ano ang totoong nangyari sa Dyatlov Pass noong gabing iyon.